Mayong hapon kanatong tanan. Sa katapusang higayon kita makapatalinghog sa pulong sa Ginoo nga maoy makahatag kanatog kusog panahon gyud sa mga kagulanan. Ang pulong ang Ginoo ra gyud ang makahupay sa atong mga kagulanan nining tagna labi na sa tibok pamilya gyud ni Ma'am ni Sir. Ug ang pulong nga atong patalinghugan karon para gyud kang Sir o kanatong tanan. Labi na sa mga mahal sa kinabuhi ni Sir. Death of a faithful servant. Ingon diha. Death of a faithful servant, nindot kaayo gyud sa atubangan sa Ginoo ug para kang Sir. Ingon diha sa Psalm 116 verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Precious, halangdon, bulawanon kayo, gitreasure gina sa Ginoo ang iyahang anak mubalik na nga kaniya. Unang nindot gina kayo nga eksperyensya ang kamatayon sa iyang faithful servant, very precious. Ikaduha, diha pod sa Revelation 4:13 ingon diha, then I heard a voice from heaven say, right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Blessed. Kana blessed kana gyud ang expression sa Bible mahitungod sa kalipay. Tinuod og inner og naagyod ang tinuod nga kalipay. Blessed, malipayon gayud katong mga nangamatay nga naa diha namatay sa Ginoo. Unang death of a faithful servant nindot kaayo. Tanaw nato karon ang duha ka hulagway sa Bible nga duha ka karakter sa Bible nga magpamatuod kanato nga usa siya ka faithful servant ug mao kini usab si Sir Job. Sa kinabuhi ni Apostle Paul atong mga sinati ang itawag nga iyahang kinabuhi, he lived a faithful life. Diha sa text sa iyahang giingon, 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7 ingon diha, for I am already being poured out like a drink offering and the time has come for my departure. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Dinhi sa text nga gipadayag ni Apostle Paul, dinhi makita ang tulo ka butang nga siya faithful gayud sa Ginoo. Faithfulness. Kanang una diha nga naka-color, fought the good fight. Si Paul, he fought the good fight. Siya nakig-away gyud og good nga pakig-away ingon dinhi sa Bible, good fight. Good fight tungod kay i-consider gud niya ang iyang kaugalingon nga soldier makig-away gayud ug makita nato nga walay soldier gyud nga di makig-away. Unya grabe ang paghago sa soldier. Mo nang i-explain nimo ang soldier, endurance, unya fighter. Si Paul nag-endure gayud ug nag-fight the good fight. We are in this world, makig-away kita. Naipakig-away nato sa sala, nga di kita kabuntog usahay kung di ta mosalig sa Ginoo. Naipakig-away sa temptasyon, naipakig-away nato diya sa mga persecutions, pressures in life, sa mga problema sa kinabuhi. Ang uban mo atras, ang uban mo dagan, ang uban muhunong. Si Paul, grabe yang pakigbugno. He's fighting a good fight. Laban gid siya, no? Laban lang. Mapuna sa kinabuhi ni Sir, laban lang gid ni si Sir. Makita nimo sa iyahang pagkinabuhi. Dinhi sa kalibutan, dayag kayo ang kinabuhi ni Sir as a fighter. Fighter siya. Daghay mga panahon nga usahay ang kinabuhi dili fair, no? Usahay mo give up ta. Usahay napoy panahon nga we will not fight. Nay mga panahon nga kita usab mo mangluod, no, labi na sa pagkinabuhi nato sa iglesia. Daghan gining mga discouragement. Kung di ta mo kig-away ani pilde kita. Mo nang si Sir nga nang yang kinabuhi wa kay kita kang Sir nga niingon nga di sa ko musimbay sa kabulan o duha ka bulan o di sa ko mo gunit og katungdanan kay si Sir consistent ni nga opisyalis, mabapmen, ma-trustees, madikon, balik-balik lang ni siya. Mabalhin-balhin lang gyud kay gamit kay si Sir. Mo nang he fought the good fight. Pareha ni Paul, no? He fought the good fight sa pagkinabuhi nga we are in a battle always. Struggles in life. Lain-lain tag struggle sa family, sa church, sa atong individual. Naganitay struggle karon sa coronavirus. Ang uban di na makig-away. Fighter ni si Sir. He fought the good fight. Pareha kang Paul. O ikaduha makita nato yang faithfulness. He finished the race. Every one of us. Matag ko sa gid kanato, nagid tay purpose sa Ginoo. Natay mga tulumanon nga humanon din ning kalibutan. Unang pareha kang Sir, he is ready. Unang gi-scare gid kanon ni Dennis nga ready gid kay si Sir. Murag ang iyang kinabuhi ba fulfilled life, na ang fulfillment, na ang satisfaction. Wa gid siya kabalaka. Ang kabalaka lang giniya si Ma'am. Pero sa other things successful si Sir. Fulfilled siya, no? Puno ang iyang kinabuhi. Unang faithful si Sir makita sa iyahang outcome sa iyahang pagkinabuhi, sa iyang pamilya, sa church,
o sa komunidad. Retired na siya, puno kayang kinabuhi po sa iyang pagtrabaho. Makita nimo respetado gid si sir. Daghay mo testimonyo bisag state college. Maayong tao gid si sir. Nakitulumanon sa imong trabaho, nakitulumanon sa imong pamilya. Naipurpose ang Ginoo kanunay no. Labi na gyud sa atong pagkinabuhi sa iglesia nganong gibutangan ta mga espirituhan ng gasa to be used by God in his work. Si sir grabe kaayo fulfillment ni si sir kung ibutang nato kanunay sa tangag plaka ni si sir no sa Matthew Baptist Church. Balik-balik na ni siya dawat og yearly nga kanang certificate of appreciation. Kay makita gid nimo ang iyang faithfulness. He finished the race. Daghay mahadlok mamatay kay wa pa ko kahuman. Ginoo ayaw sa kukuha kay panhuman akong mga anak. Unfinished business. Si sir wala nay kabilinggan. Inga na si Paul ready nako. Si Paul ganahan yun kay mulakaw kay gusto na gid siya nga to be at home with the Lord. Inga na ang kinabuhi ni Paul o makita nimo kana sa kinabuhi ni Sir Job usab nga he finished the race. Successful si sir sa iyang pagkinabuhi. Kay gikumit ra gid niya ang iyang kinabuhi sa mga butang sa Ginoo. Si sir committed kay sa mga ministry sa church. Bisag asa ni siya no. Bisag usahay gani kanang backman mag basketball. Tuag yapon si sir bisag di siya kamaong basketball kay mo participate lang gyud. Sa mga activities sa church, naagid na ang attendance kanunay wa gid nay palpak si sir. Bisag sa among Bible study, gambay rami naagid na si sir. Kita nimo sa satong video ron makita nimo ang iyahang presence kanunay sa mga tigom. Mo nang unwavering life nga human gid niya. Sa atong pagkinabuhi na purpose ang Ginoo. Ang usahay mailan tas primero nga dagan because life is a race. Mundang sa tunga dagan na pod si sir consistent ang iyang pagdagan. Nahuman gid niya ang iyahang paghuman sa lumba. Mo nang si sir nakaron sa langit, mingon siya sa Ginoo karon, "Sir, mission accomplished." Nahuman man niya ang iyang purpose. He lived a life of contentment because he lived a life of purpose. Mo na kung atong kinabuhi lang ng kalibutan na walay purpose, meaningless. Mo na inikamatay nito, why meaning? Si sir, nay meaning. Bisag kinsa mo testimonyo dinhi sa church, meaningful ang kinabuhi ni sir. Kung makita gayo daya gyud siyang pagkinabuhi. Nga he live a life of purpose. Last sa he live a faithful life, he kept the faith. He kept the faith. Yagong damintinar ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Makita nimo siya nga ang iyang pagtuo di gina consistent gyud ang iyang lifestyle. Makita nimo nga si Sir pod sa iyang knowledge sa Ginoo gid na mausab. Mo nang si Sir wag gid na mausab kaniadto sa mga mingog doktrina sa theology. Firm si sir, di na madala kung naimo hangyo saya nga. Oh, di ba mali man na, di ba mo man ang tama nga mga doktrina di madala sir. Gahi kayo. Firm ang iyahang theology. He kept the faith. Wa gid na siya magbalhin-balhin og tinuhuan ang iyahang theology, iyang doctrine. Faithful siya diha. Mo nang consistent pod ang iyahang life. Walay makita nimo pare kang Paul nga committed si Paul to live a life worthy of the gospel. Kay kung ikaw magsangyaw nya makita pod sa imong kinabuhi di maayo, di kay epektibo nga manangyaw. Di ka epektibo nga testimony to the world. Si sir, unsa iyang pagkinabuhi sa iglesia, mo pud iyang pagkinabuhi sa trabaho. Makita gyud sa kinabuhi. He live a life worthy of the gospel, no? Dili ka pandulan na kinabuhi sama sa kinabuhi ni Paul. Ang iyang value system firm, concrete, no? Puno gyud. Si sir grabe knowledge gyud sa Bible. Diha ko daghang nakuha pud sa iyaha, no? Sa mga sharing ko sa Bible study. Iyang value system nindot gyud gayo. Mo nang may si sir gyud, mo kuan gina siya about sa imuha pong stand. Ug mo respect pud siya kung mao na imong stand. Nindot kayo ang kinabuhi. Mo nang ingon siya gyud, I have kept the faith. Ang iyang pagtuo. Ug mao gini ang iyang legacy sa iyang mga anak. Kept the faith. He is faithful. Ug mao na ang iyang kinabuhi. Ang iyang prinsipyo gyud naagid siya sa pagtuo. Mo nang he live a faithful life like Paul. Mo nang if you live a faithful life, mao po niyang resulta. He received future reward. Kinabuhi ron ni sir pinakamalipayon, no? Malipayon kay si sir kay madawat na gid niya ang mga gisaad sa Biblia nga reward. Una sa tanan, malipayon gid si sir kay langit na gid siya karon. Ang uban moingon nga ang bugiro ning mga baptist kay kaybaw nga langit sila. Si Paul sa verse 8, kita nato diha. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. He is sure. Dili sa moingon nga, malangit ka Paul? Way siguro ba? Ginoo ray nahibaw ani? Si Paul, assured ingon siya. Now, there is in store to me. Naghulat na kanako didto ang award, the crown of righteousness. Og dili na kanako lamang kundi katong tanan nga nagalong sa iyang appearing. Mao nang si Paul sure siya ngano tungod kay si Paul god kay baw siya nga malangit siya tungod sa iyahang relasyon kang Ginoong Hesukristo. Wala si Paul nag-assured nga langit yun ko kay grabe akong accomplishment, grabe akong ministry sa dinhi pa ko sa kalibutan. Wala. Ang iyahag yung gigarantiyahan nga malangit gyud siya tungod sa iyang relationship kang Jesus Christ. Diha sa 2 Timothy 1:12 ingon siya, I know whom I have believed. I know whom I have believed. It's about relationship. Kay gyud so close
si Jesus ug si Paul. Mo ganing diha sa Philippians 1:21 ingon diha, for to me to live is Christ and to die is gain. Ug mao kanang iyang yang paborito nga kuan, for to me to live is Christ. Ang pagkinabuhi kanako si Kristo. Kang sir dili ang pagkinabuhi nga kwarta, dili ang pagkinabuhi nga sa mga butang kalibutanon o sa pagsuroy-suroy. For him to live is Christ. His happiness, his treasure, his desire is Jesus Christ. Mo nang he is so close to Jesus Christ. Duol gid siya. Kaila siya kan Jesus Christ gyud. Sa mga dili gusto ni Jesus, sa gusto ni Jesus, sa mga pag-touch ni Jesus sa iyaha, makita niyo si Paul always naga-intercede, naga-istorya gyud ang Ginoong Hesukristo. Mo nang kaniya assured siya because of his relationship. Mo na sa tong kinabuhi dili religion, dili imong accomplishment, dili ang imuhang trabaho or pastor ka o dako ka granggo sa iglesia. It's is your relationship with the Lord Jesus Christ that will guarantee our entrance in heaven. Moingon na si Paul, langit ko, kay anak ko niya, kay ilagid ko niya, close kay me, oy. Mapod karon so di trabaho, kinsay close nimo nga politiko, dili ang imuhang grado. Mao na si Paul, so close kay ilagid me. Kay lagid ko kang Jesus Christ. Munang assured siya nga luwason gid siya. Isulod gid siya kay kauban gud mi. Nagud mi experience siya og nami relationship. Munang kay baw sa mga langit siya, ung langit gani nagid ang tinud kalipay. Og dili lamang kana no, tungod kay what is in store in heaven. Aside from heaven, heaven kalipay naman gina. As heaven higher than the earth. Kung yung kag langit ni nanang kalipay sa kalibutan, mga kayuhon, higher good ang heaven. Mas nindot pa nga kalipay. Kung itandi lang by kanang higher, kinsay higher. Muna ang heaven is a better place kay wa naman ditoy sala. We have there a better body kay di na pud ta makasala. Di na pud madutlan, di na pud masakitan. Di na maguol. And heaven is a better home kay mao kana ang nindot nga kapinuy-anan nga di na gid maguba nga balay, di madunot og naang tinud na kalipay og comfort unya better inheritance kay dito sa langit daghan tag manahon dito. Not only those things nga ikalipay ni Paul, kundi si Paul usab excited for the crown, for the rewards. Diha sa 1 Corinthians 2:9, however as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Wala pa'y nakahibalo. So daghang kay surprises. Aside from this crown, aside for assurance sa better place, better body, better inheritance, napagay mga surprise ang Ginoo dito. O pa'y nakadungog, o pa'y nakakita, unsay giprepara sa Ginoo. Og si Sir nang iyan nang naangkon ni ron. Grabing kalipay na ni Sir karong takna. Daghan na mayngon nga dili pa siguro na siya sa langit kay usabon pa maning wherever you are, if you are in the presence of God. Mamatay ka ingon si Paul, kung wala ko sa lawas, tuwa ko sa Ginoo. If you are in the presence of God, heaven gyud na, tumang kalipay gyud na, mao nang naangkon na ni Sir karon. Excited no sa mga butang nga ipadayag sa Ginoo, mga surprises nga ipadayag sa Ginoo kaniya. Tungod kay siya nagmatinud-anon, nagmatinumanon gayud diha sa Ginoo. Sa Bible gi-illustrate lang din na pinaagi sa pulong. Ningon si Jesus sa parable nga maayo gani imong performance, may gani imong welcome sa langit. Moingon ang Ginoo, well done, good and faithful servant. Mo nang pinakanindot nga pulong litukon sa Ginoo alang kanimo. We are not worthy pero ingon gani ka sa Ginoo nga well done. Grabe ka na nga kalipay gayud. Mo nang excited si Paul sa crown, sa mga surprises nga mahimong malipay gud siya apan mas ikalipay niya gayud kini. Excited to see Jesus face to face. His life is Jesus Christ. Ug ang iyang relasyon kang Hesus dinhi sa kalibutan spiritual man. Di niya ma-touch, di niya magakus. Di niya ma-face to face. Nindot gyud ang face to face. Bisag garon ma-miss na nato ang face to face sa atong mga sige na lang tag live. Nindot gyud ang face to face. Mao nang kalipay gyud ni Paul nga niya nang attack na makita na ginako si Jesus perfectly. Dinhi sa kalibutan we develop a relationship with Jesus Christ personally. Unya progressively nagataas atong relasyon kaniya pero pagaton nato sa langit perfectly. Perfect na nga relationship. Perfect nga kalipay kay para kang Paul kaniya. For to me to live is Christ. Og diha po sa Philippians 3, ingon siya, I lose all things. I consider them rubbish compared to the surpassing greatness of knowing Christ. Mga naangko ni Paul, kalibutan ng butang, ka-bright, ka-abilidad, yun siya, rubbish, trapo ni tanan, compare sa akong nailhan, si Jesus Christ. Mon dako gini ang kalipay, excited siya to see Jesus face to face. Pagkanindot sa kinabuhi ni Sir ni Takna, the most awaited part tawag nato, death is a day worth living for. Worth living for giandaman ginato ning panahona kini kamatayon ikambyo nato sa atong pagkinabuhi. Worthy siya. Nining mga prize, nining mga kalipayon. Mo nang alang kang Sir, lipayon na kay si Sir. Tindot na kay ang kinabuhi. Tungod kay makita nimo ang iyahang pagkinabuhi nining kalibutan. He is a faithful man. Mo nang grabe pud ang iyahang reward sa langit. Og alang ka nato unsa mensahe sa Ginoo. Kaniha ingon ta nga sa kinabuhi ni Paul atong sundugon siya. Karon usab sundugon nato. Alang ka nato karon nga nabilin labi na sa pamilya.
Sundog ko na to ang kinabuhi ni Job. Sa kinabuhi ni Job, how to survive from disaster. Disaster magyud ning mawadan ka. Mawadan kag mahal sa kinabuhi, disaster na. Hulagway sa kinabuhi ni Job, grabing disaster ang iyang naagihan. Dako kay nawala sa iya ha. Nahurot ang iyang mga possessions, hurot patay mga iyang mga livestock, iyahang mga ari-arian. Ikaduha, nangamatay ang mga anak. He lose his children. Ikatulo, he lose his health. Grabing sakit ni balatian nagihatag ni Satanas kaniya. Grabing disaster. Ngayon grief, layo na kayo atong grief na sinati ni Job. Pero how Job survive? Giyon sa pag-survive ni Job, giyon sa niya pag-overcome from disaster, from grief, mao ni ang tubag. Basa kaniya sa Job 1:20-21 ingon diya, at this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Una, nganong si Job nakasurvive, o naka-overcome, o iyahang naangkon ng kadaugan, taliwala sa dako nga disaster sang kinabuhi. Mao ni ang una, resist the urge to blame God. Usay ka na to mga pangutan, nganong gikuha si Sir sayo, nganong papaabtag iyahang birthday, nganong daghay pangutan na gyud sa kinabuhi, nganong dili man ang uban, may mang tao siya. May ni question si Job, daga question, no? Pero later na nga part, pero diha ingon siya, naked I came, naked I will depart. Ang Ginoo naghatag, ang Ginoo nagkuha. May the name of the Lord be praised. Praise the Lord. Grabing reaction. Wala siya nag-blame sa Ginoo. Tungod kay makita nimo dili ang Ginoo responsible. Si Satanas nag-argue mangod ang Ginoo ani og si Satan nga tistingan ako na si Job ug maayo ba nagyapon sa imuha kay mayroon na sa imuha kay imo manggipanalanginan. Ingon Satanas, di ni approve ang Ginoo. Sige, tistingi. O mo nang Satanas ang author sa distraction, dili ang Ginoo. God is a God of peace, not chaos. Mao nang resist the urge to blame God. Dili gyud ma-blame ug di ta makapangutana sa Ginoo. Then secondly, retain your integrity. Pabilin, padayon, no? Ang uban ma-discourage. Pareha kang Job, gihagit siya nga sa iyang asawa mismo, no? Job, curse God, then die. Itong luha ang Ginoo niya, mamatay na dayon ka. Kuha kay sala, nganong gitagaan ka ng balatian, kipanguhay mo mga anak. Si Job, wag na. He retain his integrity. Pabilin gid siya, committed sa Ginoo. Ug ang iyang response, worship. May the name of the Lord be praised. Taliwala sa mga kalisod sa kinabuhi, disaster in his life, remain siya nag-worship sa Ginoo. The right response to disaster, worship, pray. He refused to sin. Ngayon pwede mo sin kay nakasabot ng Ginoo niya akong gibati. No, si Job, pabilin siya. Mapuna ka nato. Retain your integrity. Then, have a right perspective. Have a right perspective. Tanaw na to, ang tama nga panglantaw. Si Job, makita nato, he look back. Kung kita nasa balatian, nasa kalisod, nasa extreme nga grip, look back. Ingon si Job, naked I came. Wala man ko'y dala. Nining kalibutan na pag-anhin ako. Before, ngunang hinumdum mo na to, kinsa kita sa wala pata kang Jesus Christ. Unsa kita, unsa atong sitwasyon. Unsa kita makasasala, nakapasakit sa yaha, ang ayan sa impyerno. Remember that, unsa kita para makapaubos ta. Munang si Job, humility, no? Nagkapaubos gid siya. Have a right perspective. Look back, unsa kita kaniadto. Wala pa ang grasya sa Ginoo. Ikaduha, look forward. Ingon siya, naked shall I return. Naked man ko niya sa una. Mubalik po ko unya sa langit. Naked. Wa ko'y madala. Bisag kinsa diha, mangkakabtangan ako. Why bili na? Mawala ra na. Ning kalibutan na ra na kutob. Naked, I will return. Muna nindot kayo sa kinabuhi. Kana nga prinsipyo. Nga look forward. Pag itay mada sa langit. Di kita mo stick ang atong mga bahandi o butang kalibutanon. Kay di ginato na madala dito. Ug mo na ang concept ni Job. Then he looked up, hangad siya permis sa langit. Naghangad siya, in siya, the Lord gave, the Lord has taken away. Yaha man hangad na ta siya, salig lang ta siya. Siya ang nahibaw sa tanan. Siya ang tinubdan nako sa tanan. Siya ang nagtudlo kanako, no? Siya ang nagpaabot kanako ning kondisyon na. Mo nang look up, look to God. Mo nang have the right perspective. Then lastly, rest in His comforting presence. Pahulay lang ta sa iyahang comforting presence. Kay bawo kita nga na ang Ginoo, usahay atong masinati sa panahon sa kalisod, murag wala man ang Ginoo. He is so close, closer than you think. Naara na ang Ginoo, close kay na siya. Ilang nato siya masense usahay. Mas duol siya kung natas kalisod kaysa nabalaka ka sa atong sitwasyon. Siya nabalaka sa atong mga gibati. Mao nang rest in His love. Nahigugma gid ang Ginoo kanato. Nahigugma gid siya. Mo nang if you rest in His love, makita nato nga atong ma-experience nagka-care gid siya. Kay ngano tagaan ta niya peace. Peace ingon diha nga sa kamatayon, sa kalisod, beyond understanding nga di masabot nga peace ingon diha sa Philippians 4 nga dili masabot nga kalinaw. Tagaan ta niya na. Assured of that, no? Kay ang Ginoo gyud nahigugma kanato. Then rest in His purpose. Si Job ni rest na gisa sa purpose sa Ginoo. In siya nasayod siya nga ang iyang ways, ang iyang purpose perfect. Kay bawo si
Job nga he is a righteous and just kay bawog siya siyang gibuhat mao nang nasay katuyuan niini, and mainly that is to develop a Christ-like character in us. Mao nang rest na gid siya sa purpose sa Ginoo. O kita mag-rest sa purpose sa Ginoo, daghan tag mahibalaan. Mo nang sa atong mga problema diha ta maka-learn more learnings. Matuluan kitag maayo kung natas problema. Unya kung kita usab nag-rest siyang purpose, makahibaw ta madugay mo accept siyang will. Mudawat siyang kabubuton kay nasayod kita nga iyang kabubuton pinakanindot og perfect. He is just, righteous, and by His power and love diha nagagikan ang iya mga katuyo. Mao kini ang kinabuhi nga atong mahimong atong masalamin sa pagkinabuhi nato kung nata sa sitwasyon nga ang atong mahal sa kinabuhi ni taliwan na kanat. Remember the life of Paul, he is a faithful servant. Si Sir faithful servant. Ug kahibaw ta karonan, grabe nga kalipay ang iyang nasinati. And for us nga nagagrieve, naatay assurance as long as we have the right response sa mga kasubanan sa kinabuhi. Labi na gayod ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Magampo ta